Ang tagapagligtas ng pamilya. May isang baryo sa Visayas. Tahimik at mapayapa ang buhay ng mga tao. Pero isang gabi, nagising ang pamilya ni Mateo sa kakaibang kaluskos. May mga ungol. Malalalim parang galing sa ilalim ng lupa. Mateo, isang mapagmahal na ama, ay alerto. Clara, bantayan mo ang mga bata, sabi niya sa kanyang asawa. Ngunit hindi nila alam, magsisimula na ang lagim. Si Luis. Ang kanilang bunso, si Luis, biglang nagkasakit. Hindi ito karaniwang lagnat. Bumulong siya ng kakaibang salita. Wika na wala pang nakakarinig. Ang kanyang mga mata ay naging itim. Parang kawalan. Mateo, anong nangyayari sa anak natin? Tanong ni Clara, halatang natatakot. Tumawag ako ng albularyo, sagot ni Mateo. May mali dito. Dumating si Aling Sebia, isang matandang albularyo sa baryo. Nang makita niya si Luis, napaatras siya. Hawak siya ng mga engkanto, sabi niya. Malakas ang sumpa sa puk na ito. Mateo, ikaw ang ama. Ikaw lang ang makakailigtas sa pamilya mo. Ang portal. Ipinaliwanag ni Aling Sebia ang nakakatakot na katotohanan. Sa ilalim ng inyong bahay may portal. Ito ang daan patungo sa ilalim ng mundo. Ang mga halimaw nagising na. Kung hindi mo maisara ang portal, ang pamilya mo ang unang masasakripisyo. Binuksan ni Aling Sebia ang kanyang lumang bag, kinuha niya ang isang sinaunang itak. Ito ang gagamitin mo, sabi niya. Pinagpala ito ng mga mandirigma noon. Pero Mateo, mag-ingat ka. Ang laban na ito ay hindi para sa mahihina. Ang halimaw. Hating gabi na. Tahimik ang buong bahay. Walang huni ng kuliglig. Walang galaw ng hangin. Biglang yumanig ang lupa. Sa gitna ng kanilang kubo, bumukas ang sahig. Lumabas ang isang nilalang. Malaki ito. Ang balat ay parang nasunog. Ang mukha nito ay nakangiti, labas ang matatalim na ngipin. Huwag mong gagalawin ang pamilya ko, sigaw ni Mateo. Ngumiti ang nilalang. Wala kang magagawa. Ang pamilya mo ay amin na. Sinugod ni Mateo ang halimaw gamit ang itak. Ang bawat palo ay may liwanag na sumusunog sa balat nito. Ang portal sa ilalim. Sa gitna ng labanan, lumitaw pa ang mas maraming halimaw. Mateo, masyado silang marami, sigaw ni Clara. Clara, bantayan mo ang mga bata. Ako na ang bahala. Habang nakikipaglaban, nakita ni Mateo na mas lumalakas ang paghigop ng portal. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Nilapitan siya ni Clara, umiiyak. Mateo, huwag kang aalis. Paano kami mabubuhay nang wala ka? Ngunit tumingin si Mateo sa kanya. Clara, pangako, babalik ako. Hawak ang itak, tumalon si Mateo papasok sa portal. Ang labanan sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, napaligiran si Mateo ng apoy at usok. Naroon ang pinuno ng mga halimaw. Isang higanting nilalang na may pakpak. Ang mukha nito'y parang bungo na sinusunog. Mateo Santiago, wala kang laban sa akin, sigaw ng halimaw. Ngunit hindi na tinag si Mateo. Hindi ko kailangan ng laban. Ang kailangan ko lang ay iligtas ang pamilya ko. Nagtagisan sila ng lakas. Gumamit ng itak si Mateo at tumama ito sa puso ng halimaw. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang paligid ay nagsimulang gumuho. Ngunit sa huling sandali, nagawa ni Mateo na makalabas mula sa portal. Ang pagbabalik. Bumalik si Mateo sa kanyang pamilya. Ang portal ay tuluyan ng nagsara. Napayakat si Clara at ang mga bata sa kanya. Mateo, nagawa mo. Ligtas na tayo, sabi ni Clara. Huwag kayong mag-alala, sagot ni Mateo. Tapos na ang lahat. Ligtas na kayo. Epilogo. Simula noon, naging tahimik muli ang kanilang baryo. Ang itak ni Mateo ay itinago sa simbahan bilang paalala ng kanyang kabayanihan. Ngunit sabi ng matatanda, sa tuwing sumasapit ang gabi, kapag napakatahimik ng paligid, maririnig ang mahihinang ungol mula sa ilalim ng lupa. Parang babala. Ang kasamaan ay hindi tuluyang nawawala. Kung natakot ka sa kwentong ito, iwan ang iyong komento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng katatakutan.